Sino bang may ayaw sa R1? Napaka-poging motor. Tapos lagyan mo pa ng M sa dulo. Dude, sobrang cool ng motor na to. Huling beses na nakagamit tayo ng R1, kailan ba yun? 2 years, 3 years ago. Sobrang tagal na. Honestly, hindi ko na maalala yung pakiramdam. Pero ngayon, masubukan natin ulit siya. Pero this time, may M sa dulo. Sa mga nagtatanong sa comment section, parang familiar yung R1M na to. This bike is owned by SEC Moto Supply at formerly owned by 1G kay Motodeck. Makina na halos parehas ng R1. Hindi halos parehas talaga. Na may 998cc displacement, inline 4 double overhead cam with a crossplane crank. Makikita nyo dito may nakasulat CP4. Dahil nasa Yamaha tayo, panigurado ako familiar na kayo doon. Rocket machine ng Yamaha na may 200 horsepower, 13,500 RPM, and 130 Nm of torque at 11,500 RPM. 17 liters ang fuel tank capacity. Curve weight is 202 kilograms. May presyong 1,689,000 pesos. And it's numbered to ay 1920. What separates the R1M to the standard R1? Dito sa R1M, obviously, meron siyang carbon fairings dito sa kawaling sa harap, sa fender, side fairing, dito sa tail section. And as you can see, sa R1M, meron na kayong kasamang seat cowl. At dito sa taas, ito yung GPS o data logger niya. So carbon, 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 carbon. At dito sa R1M, mas maganda suspension nyo dito. Naka-electronic Collins package. Sa front, naka-semi-active suspension, automatic adjustment ng damping for more efficient corners, braking, and acceleration, of course, sa likod din. So sa R1M, dahil electronically adjusted ang suspension nyo, kaya may additional peso sa itong motor na to. Aluminum tank, aluminum swing arm. By the way, naka-aftermarket na nga pala tong R1M na to. Full acrophobic exhaust. Ano ba to? Aluminum forge ba to? Wala siyang nakasulat. Mukha siyang magnesium. Parang nakaka-cast alloy pa rin ang R1M. At gulong sa likod naka 200 na as stock size. This serves as your daytime running light. Hapon na hapon yung itsura niya eh. Tapos kapag binuksan niyo yung bike, ilaw yung kaliwa. Tama ba kaliwa? Oo, kaliwa. Turning lights natin, automatic na ilaw kapag na-under na tayo. Naka-integrated ang turning lights natin sa side mirror. Cool, no? Kunyari ka kanan, ganyan. Lapad ng main seat. Kung papansinin niyo yung tangke niya, mayroon pa kayong pa-curve dito malapit sa may upuan. Para mas mapadali ang tack nyo sa motor kapag naka-attack position na kayo, na malalaman natin mamaya kung kamusta ba to. Pero alam niyo kung ano pang gusto ko sa R1, yung itsura ng tail section niya. Manipis sa part dito. Actually, sa R1, andito yung pillion seat, ganito lang po anipis. Pero yung itsura ng side niya, kumbaga parang spoiler, di ba? May butas sa magkabilang gilid. Hindi pa dito nagtatapos yung talim niya. Yung mismong tail light niya. What? Mga cutie pies. Una ko po. Upo. Tas talaga ng R1. Ay. So, bike's seat height is very tall. It's 860mm. Handlebar sobrang baba. At foot pegs, kamusta ba? Yep, mataas na foot pegs. We are in a super sport riding position. As in super sport. And kung makikita niyo pa ako, tiptoe ako.
mahaba yung insim ko pero tiptoe pa rin ako. Ganun po siya kataas. And I think so far R1M ang pinakamataas na seat height na na-feature natin dito sa channel. Start natin. Ang simple lang ng dash niya, no? Parang maliit nga eh. Kumpara sa mga ibang litro na nahawakan ko. Maliliit yung mga icons niya, yung mga indicators niya. Pero ang daming nangyayari. Wait. Mode A, power, traction control, slide control, EBM, engine brake, LCS, launch control, quick shifter, lift assist, at kung ano-ano pa. Alright, so there we go off the bike. Sobrang susok natin dito sa motor na to. Sobrang baba ng handlebar. Taas ng location para sa foot peg, pero ang lawak ng turong para sa rider. I mean, kung mag-bat out kayo, magtatakin kayo, napakadali. Quick shifters, well, accurate, pero hindi siya ganun kay-smooth. Medyo matigas nga lang siya. Gusto talaga ng upuan natin, ha? Ayun yung cockpit ng R1M, para tayong nasa aeroplano. Ang daming nangyayari. I mean, if you're going to look at the left handlebar, andito yung mga basic buttons, high beam, low beam, up and down buttons, and then yung modes, lap time, high beam, busina, and hazard switch to the right. Itong kill switch and ignition switch. Itong scroll button para sa menu ay para makita ang odometer, fuel consumption, current temperature, which is 106 degree. Medyo mainit na siya. Trip A, trip B. Ano ba to? Napipindot ba to? Ay hindi, scroll lang. Okay, as of now nasa mode A pala ako. Speaking of riding modes, para dito sa R1M, meron tayong 4 na riding modes: A, B, C, and D. A and B is for track mode, pero A ang pinaka wild mode. C is for gentle track mode or road mode. At D naman ay yung pang long distance street mode, which is sa ngayon nasa mode A ako, na hindi ko alam kung bakit. Teka, palitan natin to. Teka, hinto ako. Mahirap magkalikot kapag naandar. Dapat ay nasa mode C tayo. Ako po, kinain ako. Mode C. Ayan, traction control, we have I think 9 traction control. 1 ang pinakamataas at 9 ang pinaka gentle. SCS, engine brake, clutch control, wheelie control, slide control, lift control. Hindi na natin masyado isa-isayin yung mga tech ng bike dahil napakadami nito. By the way, napansin ko wala pala tayong fuel indicator, so paano ko malalaman kung may gas pa to? Anyhow, siguro may mabiblink naman dyan kapag wala nang laman to. Yung suspension niya automatic nag-a-adjust. Kung titignan natin yung cockpit, yung windscreen, yung GP windscreen, tapos yung mirrors natin, ang ganda ng tandem, di ba? Yung mirror natin para siyang McDonald. Kailangan lang natin mag-adjust ng onte para sa quick shifter dahil ang tigas ng quick shifter. Sarap ng motor na to. Napansin ko lang, halos parehas na pakiramdam nung sinakyan ko yung nasubukan ko yung Ducati Panigale na B4. Parang ganun eh. Tsaka gusto ko yung response ng throttle nito. Accurate feeling, and yung brake lever. Yan tong brake feeling yung hinahanap ko. By the way, hindi po tayo naka-Brembo. Yun nga lang, para sa presyo niya. Why I like that? Kung naka-PPF tong R1M na to. Nice. Ah! Gulat ako dun. Onting piga mo lang. Ay. Kagigil tong motor na to. Launch control, hindi ko susubukan dahil hindi ko alam kung paano. Tricky ang mga function ng launch control. Anyhow, ...200 horsepower.
habulin sa likuan. Hindi mabigat yung feeling. Kailangan mo lang ng effort kung magpapalit kayo ng gear. Hindi yung pabebeng upshift and downshift. Lakas! Grabe! Out of the 4-liter bikes na meron ang mga Japanese bike, para sa akin R1 o R1M, itong gamit natin, ang pinakamalapit na tunog kung ikukumpara mo siya sa MotoGP. GXR 1000, ZX10 or Fireblade, they're all inline 4, pero dito sa R1M naka-crossplane siya, kaya ganito yung tunog niya. Magaralgal, hindi siya matining actually, pero gusto ko yung tunog niya. May dating. Ano ba to? Road mode lang ba tong mode C? Bakit ganun? For the fuel consumption, kumukonsumo ang R1M ng 13 km per liter. Pwede na. Siyempre, as always, kapag mas malakas ang motor, mas malakas din ang konsumo ng gasolina. Yung dash nga lang niya, masyadong maliit. Pero ganun pa man, yung mga icons na nakasulat sa kanya, mga indicators na, ay kita mo pa naman. Engine hit in traffic. Ano ba, stop ba to? Hindi kasi full stop eh, pero kanina na-stuck ako sa traffic. Mainit yung motor, oo, pero yung init niya, alam mo yung kaya mong tisin. May mga motor kasi or may mga brand kasi na yung init talagang kulang na lang, sumuko ka na eh. Pero ito, kaya mo pang ituloy yung laban sa buhay. Steering damper nasa ilalim. Para sa akin, Fireblade ang pinakamalapit na kakompetensya niya sa presyo. Kawasaki ang ZX10 RR, yon na worth 1.5 yung motor na yon. Ang GXR 1000 ng Suzuki, kano ba GXR ngayon? 1.2. Ito ang Fireblade, ang pinakamahal sa market ngayon pagdating sa Big 4. Engine temperature 118 degree, nagbiblink. At ngayon 113. Grabe, uminit tong motor na to. Teka, pinulikat agad ako. Ganda niya, no? Guys, sa mga nagsasabi, pang suwapang pala yung motor na yan, walang upuan sa likod eh. Ganun talaga ang mga high-end na sport bike. Hindi naman sila ginawa for comfort eh, for commuting. Hindi. Dahil sa gantong presyo, gagawin nilang lahat para mapaganda ang bike pagdating sa track. Motor na pang track, pero at the same time, for road use, diba? Ganda tignan ng carbon, no? Blue, tapos may aluminum na kulay dito sa tangke. Itong swing arm, bago pa yung gulong nito, eh. Hindi na ata ito yung stock tire. Naka-Pirelli na to. Stock tire ng R1M is, I think, Bridge 2 na Batlax RS11. Ganda, no? Yung unahan, alam niyo yung unahan niya? Kung ano naalala ko, mukha siyang Stingray, diba? Ganitong klaseng DTRL, tapos ganitong headlight. Parang lahat ng motor na nasusubukan natin na ganito kaganda, gusto ko rin magkaroon eh. Worth it ba ang 1.6 para sa presyo niya? If you were to ask me, hindi lahat ng tao, lalo na dito sa Pilipinas, hindi kaya yung ganong presyo. Syempre, kailangan nasa ganitong level ka ng status sa buhay para magkaroon ka ng ganitong klaseng motor eh. Pero ganun pa man, for its price, eto siya, R1M or R1. Alam nyo, para sa akin okay yung R1 eh. For the M, carbon fairing, all-in suspension, itong Dita Lager, seat cowl, carbon pwede mong habulin, pero suspension and ito, okay na yung standard R1 eh. To think na same engine lang sila, same tuning, same everything. Well, sa ECU siguro nag-iba dahil sa IMU ng R1M, dahil sa electronic suspension ng all-ins. Pero ang ganda gumawa ng Yamaha pagdating sa sport bike. Let me know what you guys think sa comment section kung ano masabi nyo dito sa R1M na to. Again, we would like to thank Sec Moto Supply. Naka-experience na naman tayo ng pambihirang motor. And big shoutout din kay Motodeck dahil nasubukan ko yung motor niya. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Yan mga KTPies. See you sa next content.
Carbone.